Hello mga karelasyon. Ladies, ito yung isa sa pinakamahalagang dapat nyong malaman tungkol sa mga kalalakihan. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa isang relasyon o nagbabalak na magkaroon ng partner, jowa. Napakahalaga ito para magkaroon ka rin ng idea tungkol sa mga lalaki at sa kanilang mga mundong ginagalawan. So pag-usapan natin ang mga silent habits, mga ginagawa ng lalaki na napakahalaga na magkaroon ka ng kaalaman. Number 1, ito yung kapag siya ay nananahimik. Silent. Hindi porket nakita mo yung lalaki na walang imik, nasa isang sulok lang, nakaupo, o kaya nakahiga na nakatingin lang sa kisame, huwag mong isipin na hindi ka pinapansin o baka dinededma ka. Hindi po ganoon. Ang mga lalaki minsan kapag may iniisip yan, gusto lang talagang manahimik, gustong mag-isa, gusto ng space para mas bigyan ng panahon na mag-concentrate yan. Ang mga lalaki kasi kapag may mga bagay na dapat niyang bigyan ng solusyon, ng pansin, bumabagabag sa kanyang isipan, minamabuti niyan na manahimik para magkaroon siya ng mas malinaw na solusyon kung anuman yung bumabagabag sa kanyang isipan. So ladies, kapag ganyan yung napansin mo sa lalaki, huwag mong isipin na form of rejection, na form of going distant, dumidistansya. Hindi po. Kailangan lang talaga niya na mag-concentrate. Okay? Number 2, ito yung kapag pakiramdam mo ay dumidistansya siya. Huwag mo ulit isipin na nagiging cold siya, na baka hindi ka na mahal. Hindi po. Ang mga lalaki, tulad ng nauna kong sinabi, kapag marami yang isipin, maraming bumabagabag sa utak niya, gusto lang niya na mapag-isa. Kung lumayo man siya, dumistansya o kaya pakiramdam mo ay hindi ka masyadong pinapansin dahil gusto lang niya ng peace. Gusto lang niya na lumayo sa ingay para magkaroon ng malinaw na kaisipan. Para sa mga lalaki, ang magkaroon ng konting space, distance is a way of withdrawal para mag-recharge. Lalo na kapag galing yan sa sobrang stressful na trabaho, yung mga araw-araw na nararanasan niya sa labas, ito yung time para siya ay makapag-ipon ulit ng kanyang lakas. Kumbaga, sa baterya, lobat na, kaya kailangang i-recharge para magkaroon ng lakas, ng enerhiya, para maging masigla, para maging masaya kayo ulit, di ba? Ganun lang kasimple yun, mga ladies. Number 4, kapag hindi siya nag-o-open up, ito madalas yung hindi siya nagsasabi ng kanyang mga nararamdaman. Ang training ng mga lalaki simula nung bata yan ay iba tulad sa mga babae. Bawal sa mga lalaki ang umiyak, bawal ang magpakita ng kahinaan. Kaya kapag lumaki yan, ang default mode niyan ay most of the time nananahimik talaga. Kahit may pinagdadaanan yan, may problema yan, pinipili niya na manahimik. Hindi naman sa pakiramdam niya ay wala kang maitutulong sa kanya, kundi ayaw lang niya na mag-alala ka. Kaya kung anuman yung mga karanasan o nangyayari sa kanya, mas pinipili niyang manahimik kaysa mag-open up. Hanggat kaya niyang dalhin, hanggat kaya niyang mag-isang solusyonan kung anuman yung bagay na yun na nagdudulot sa kanya ng suliranin, sasarilihin niya yan, okay? Kakayanin niya yan. So, punta na tayo sa number 4. Ito yung kapag nag-open up na siya sa iyo. So kung kanina ay nananahimik, hindi siya nagsasabi, ngayon, eto na siya. Nag-open up na, sinasabi na yung mga nangyayari sa kanya, yung mga nararamdaman niya. Kaya kapag nag-open up yan, huwag na huwag mong baliwalain. Pagkakataon mo na yan para marinig, para kausapin, para iparamdam na ikaw ay sinusuportahan mo siya. Ang mga lalaki na nagsasabi ng kanilang saloobin, lalo na sa iyo, sa babae, ibig sabihin, komportable siya sa iyo.
at sobra siyang nagtitiwala sa iyo, kaya yung mga dapat ay hindi niya inilalabas sa'yo ay andyan na, nag-o-open up na siya. Kaya ito ay isang napakalaking positive twist na dapat mong bigyan ng pansin, okay? Alam niya na hindi siya mapapahiya kung anuman yung mga sasabihin niya. Number 5, ito yung kapag siya ay nagiging komedyante or madalas nagpapatawa. Kapag ganyan minsan ang ginagawa ng lalaki, hindi ibig sabihin na talagang totoong siya ay masaya. Minsan, ginagawa nilang maskara ang pagiging komedyante, palatawa, pagiging funny para itago ang totoong nangyayari sa kanila, yung saloobin nila, yung nararamdaman nila. Madalas ang mga yan, meron pala silang pinagdadaanan. Dinadaan lang sa tawa para ikubli ang totoong nangyayari sa kanila. Okay? Kaya ladies, kapag napapansin mo sa karelasyon mo, sa minamahal mo, na minsan akala mo ang saya-saya niya, tapos all of a sudden, biglang nananahimik ulit. Ibig lang sabihin yan ay meron niyang dinadalang problema. May suliranin yan na kinikimkim sa loob. At ang paraan niya para medyo mabawasan yon, maginhawaan siya is dinadaan sa mga jokes, mga patawa-tawa na akala mo okay na okay siya. Sa totoo lang, maraming tao ang ganito. Magugulat ka na lang na bakit biglang ganyan ang nangyari. Ang akala mo ay masayahing tao. Yun pala, sa likod ng saya ay merong lungkot na dinadala. Number 6, ito yung kapag sinabi niya na I'm fine. Madalas itong sinasabi ng karamihan, mapalalaki or babae. Kapag sinabi niya na I'm fine, madalas din ay hindi talaga totoong okay siya. Kasi makikita mo naman sa kilos ng lalaki, ng tao, kung totoong okay nga ba siya. Kapag sinabi niya na I'm fine, pero nakikita mo siya na tahimik, nako, hindi yung totoo. Sinasabi lang niya yan para hindi ka mag-isip, para hindi ka mag-alala, okay? So, ang best way na gawin mo is kausapin mo siya, lapitan mo. Siguro kapag nananahimik siya, yakapin mo siya, i-comfort mo. Kahit hindi ka nagsasalita, ang simpleng pagyakap mo ay napakalakas ang dating sa lalaki. Pakiramdam niya is meron siyang karamay. Yung alam niya na nandyan ka ay sapat na yun para kahit papaano ay gumiginhawa ang kanyang pakiramdam. Number 7, ito yung kapag galit siya. So kapag nakita mo na parang irritable, naiinis, madaling magalit yung lalaki, hindi laging ibig sabihin na galit siya dahil sa'yo. Hindi po ganon. Napakalaking pressure, mga stress, mga frustrations na naipon sa kanya at minsan hindi na niya nakakayanan. Kaya nagmamanifest yan sa kanyang galit. Siguro hindi galit kundi nakikita mo na iiling-iling o kaya nananahimik lang, hindi nagsasalita, ayaw kang kausapin, nararamdaman mo na cold talaga siya dahil sa mga ganyang mga dahilan, okay? Most of the time, tungkol sa trabaho yan eh. Yung mga ginagawa niya sa labas. Kaya pagdating sa bahay, ayun, apektado ang kanyang mental state, mental health. At syempre, damay din yung emotions niya. At syempre, kapag ganoon, yung mukha niya nagmamanifest yung hindi magandang aura. So the best way to do is, as usual, i-comfort mo lang siya. Pagyakap, tabihan mo, okay na sa lalaki yun. Sobrang laking ginhawa na makita na nandyan ka sa tabi niya. 2,000 years later. So ladies, tandaan nyo, ang pag-unawa sa lalaki ay hindi nangangailangan ng magic. Nangangailangan lang ito ng pag-intindi at empatiya. Ang mga habits na ito ay bahagi na ng pagkatao at mga paraan ng pagmamahal ng isang lalaki. Huwag kang mapagod na intindihin siya. Dahil sa likod ng mga ito, katahimikan, distance, ay isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa babaeng minamahal niya.